kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang, kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Alright. Welcome back na naman sa ating panibagong episode dito sa ating The Talk Hang Show. Ayan, magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali sa buong Olonga po. Magandang tanghali sa ating live streaming viewers. At Kuya Kati Ichkin, baka gusto mo batiin ang ating lahat ng tagapakinig. Ayoko nga. Magandang hapon sa inyo lahat, yung mga tagapakinig natin sa lumang palengke, bagong palengke, at syempre palengke Pag-asa at ang ating mga tsuper. Yes. Na nasa kalsada ngayon, ating mga bus driver, jeepney driver, tricycle driver, at ang ating mga nagtatapangang auxiliary forces I love sa kanya-kanya mga barangay. Mismo. Magandang hapon sa inyong lahat. At may idadagdag na tayo Kati Ichkin. Ay, oo. Ang mga duwende. Mga duwende. Kailan tinagdag yun? Kahapon. Mga duwende. Ayan, yung mga duwende tagapakinig natin. Yung magandang tanghali. Kati H-Rix, may kasama tayo. Ay, oo nga pala, muntikan na kita makalimutan pa rin, Jace. Ayan, magandang tanghali nga pala sa inyo lahat. As for today's episode, 3 po tayo ngayon. And si Jace ang ating, isa sa mga open micer natin sa Zamba Mic. Yes, and he's doing a spoken poetry. Poet din to, pero mas maliit. Maliit na poet. Gusto ko poet, malaking poet eh. Ano, isang araw? Isang araw. Malaking poet. Ito, maliit na poet to. Lucky poet ka rin ba? Hindi, yung isa malas poet. Ito, baka lucky. Lucky poet. Lucky poet. Actually, ano yung gusto ko yung mga poet mo eh. Ang ganda ng mga poet. Ang ganda ng poet mo. Ang ganda nga. Hindi, seryoso. Inabangan ka na namin pagka magsaset ka. Kasi yung mga ano bang tawag? Lyrics, bars, or anong term? Mga lines. Lines. So, lines. yung mga lines. Sa honestly, Jace, yung poet mo, parang nakakasosyal yung poet mo eh. Ano ba? Ang elegante pakinggan, di ba? Ito yung eleganteng poet. Oh, eleganteng poet yung sa'yo. Oh, magandang poet. Ayan. Ay, Jace, pakilala ka. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng ating viewers dito po sa Talk Hang Show. Ako po si Jace from St. Benilde College. Ayan. Anong course mo, Jace? Ako po ay isang hospitality management. Wow, so nag-manage ka ng hospital. Yes po, nag-manage po talaga ako ng hospital. Kaya, Jace, baka gusto mong batiin yung mga yung mga kaklase mo dyan, yung mga schoolmates mo. Ayan, sige po. Ay, magandang hapon po sa lahat ng aking mga schoolmates dyan po sa St. Benilde, and especially magandang hapon po sa aking mga tagapakinig din na supportive sa Facebook. Alam ko, na-share ko na sa kanila yung live ngayon. And also, magandang hapon din sa aking mga live viewers dito sa labas. Magandang hapon sa inyo. Ayan po. Again, magandang hapon po sa lahat ng viewers po and listeners po natin dito sa Olongapo City. Ayan. Ang lupit, maganda yung energy mo, ha? Talaga eh. Mas gusto ko energy na ito kaysa Jace. Jace, pwede ka ba sa Lunes? Na-regular na. Ito, kailangan natin nga pala ito batiin dahil everyday na siya nandito talaga at wala nang batid. Tinalo niya na ang record ni Nathan Biray. Ni Nathan Biray. Ka-TH Rex Meliora. Ayan, please follow him on Spotify. Meron po silang podcast, yung Men at Work. Ayan na. Baka pwede natin singilin yung Men at Work. Every time na-mention dito. Napansin ko na eh. Baka nakakalibre commercial to si Rex dito eh. At ito, welcome back natin nga pala yung day one na listener natin, si Kuya Jong, si Matawaran Jong ka-TH. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon. Welcome back, Kuya Jong, sa ating programang The Talk Hang Show. Ayan. At si Ate KP nakikinig din. Ay, ayan. Hey, Ate KP. Magandang hapon. Ang driver naman batiin niya. Ay, gusto. Ay, mamaya na kami magpapaten sa telepono. Ayan, may bago tayong nagko-comment. Si Sai C, ayan. Tsaka si Mick Severino, magandang magandang Ayan, magandang hapon. Kilala mo? Yes po. Siya po yung kasama ko actually sa
Open mic every Monday. Oh. Ay, oo, okay. Nice, Si nice. Fiona. Oh. Iba na yung pangalan. Balik kayo every Monday. Oo. So ayun, since na panibagong episode na naman ng ating The Talk Hang Show, ano ang ni-ready ba ni Jace na pyesa? Kasi ang sabi ng mga tropa natin, umpisa daw natin pagpe-performin si Jace para mamaya continuous na yung topic natin, di ba? Oo, sige. Oo, Pwede sa- rin, no? oo. Para, Jace. Nabigla Oo, ako doon. Jace. Nabigla ka pa. Sige. Kaya mo na wala. Ayan, sige, ipapaplay na natin yung music mo para makapag-perform ka. Please welcome on air si Jace, one of the open micer at Zamba, Zamba Mike, Mike. who's gonna perform a spoken poetry. Okay, sakto. So, ipaplay na natin yung bed na isa. Yan. Ayan. Parang ang lungkot man. Pero sige po, malungkot po yan. Ayan, okay po. Ang title po ng aking piece ay Papayag Ka Ba? Ayan, papayag ka ba? Naniniwala ka ba sa himala? O sa kapangyarihan na kagaya nila Superman, Spider-Man, Wonder Woman, o ni Cardo Dalisay na sa balay hindi tinatamaan at walang kamatayan? Nakakamangha, marami ang magnanasang makalipad, maabot ang tuktok at tugatog ng kaalaman kagaya ni Iron Man. Ngunit kung ako ang tatanungin, ayoko ng ganyang kakayahan. Ngunit papayag ka ba? Kung ang kapangyarihan mo ay kagaya ni Flash, ngunit pilay ka. O di kaya kapangyarihang makakita ng hinaharap ngunit wala kang mata. O makalipad ngunit katawan mo ay sumasayad. Ang maging anino sa mata ng iba ngunit kita ang damit na daladala. Papayag ka ba? Kung magiging sunod-sunuran ka lang sa kanya. Nagagawin ng lahat na ipakita lang na mahalaga siya. Napahihintuin ng traffic sa EDSA o lalabanan ang nananakop na China, aagawin ang bato ni Darna, hahanapin ng 7 Dragon Ball, kukuhanin ng legendary Pokemon, sisigaw ng Bakugan Brawl at taasang kagaya ni Nobita kay Doraemon. Tanda ko pa, nung unang mabaliw ako sa'yo, nilipad ko ang tahanan ko patungo sa kinaroroonan mo at kahit madapa, matalisod at mauntog ay wala akong kaabog-abog. Walang pader ang makapaghihinto sa tikas ng pagkakagusto ko sa'yo. Maliban lang sa driver ng jeep na sinasakyan ko. Dahil kung kailan nagmamadali sa kapatitigil sa may kanto, magpapagasolina pa ito, kasabay ng sunod-sunod na bayad ng mga pasahero, hindi naman ako konduktor. Bakit kung makapag-abot ay akala may pinapasahod na ako? Ngunit handa akong mag-abot para ikaw ay aking maabot, ngunit hindi na kita naabot. Isa lang yan sa mga sakripisyo ko sa'yo. Ang umasa at mabigo, ang maghirap at mapuno, ay ilan lang sa mga dinanas ko. Ang makaranas ng sama ng loob, kung papaanong ang bigat na araw-araw na pag-iwas mo ay pinapasan ko, kung papaanong nilulukot mo yung mga love letter na ginagawa ko, tinatapon ang mga regalo ko sa'yo, pinapagod ang utak ko, kaka-overthink ko, at sinasaid ang pusong sa'yo ay naninikluhod, inuubos ang pamasahe ko, magkita lang tayo ang lumuha sa'yo sa gabi-gabing pasakit at hirap na dala mo, ang gawin kitang mundo, at mabaliw ang katulad ko na minsay dumalagi na maging superhero mo. Para malaman mo lang na handa akong mamatay para sa'yo. Ginagaya pa nga ang galawan ni Cardo. Hinahagis ang martilyo kagaya ni Thor na superhero. Habang inaantay ang pagtama ng kuryente dito. Tama na siguro ang maging praning at payagan ng sariling maging alipin mo. Ngunit sana'y makita mo na ang totoo nitong pinupunto. Papayag ka ba na maging sunod-sunuran din sa iba? Sa lungkot at saya, sa problema at ginhawa, sa pag-aaral at opisina. Hindi lamang dyan tumatakbo ang iyong buhay. Huwag mong hayaang maging mundo ang dapat na tao at huwag hayaang maging maling tao sa mundong hindi para sa'yo. Kung papayag kang maging malungkot ang buhay mo, bahala ka. Ngunit sana'y pumayag ka ding maging masaya kasama ang tunay na nagbibigay ligaya at sa puso mo'y lumikha. Marami pong salamat. Ganun. Jace. Okay, kung gusto niyo pang mapakinggan si Jace ng live. Kung gusto niyo siyang mapanood ng live, punta kayo sa Acapella Cafe. Alam mo, every 9 p.m. Alam mo, Jace, na speechless ako dun sa performance. Pinakita mo kanina, yung sinabi mo, ang bigat sa dibdib ng ano ba yun, nararamdaman mo ba siya ngayon kaya mo na siya nasulat? O paano ka ba magsulat ng poet mo? Ako po kasi, nagsusulat po ako ng poet. Kapag ewan ko po minsan, kapag nakasakay ka sa jeep, tapos ako po kasi, nag-ano lang ako, pag may narinig ako, kunwari, narinig ko nagsalita yung dalawa, tapos maganda yung parang pinag-usapan nilang dalawa. Parang ang gandang gawa ng topic. Kanina nga po,
isip ko, habang nakuha ko doon, may narinig akong kanta yung You'll Be Safe Here. Tapos Close Your Eyes. Kaya sabi ko, ay magandang gawa ng tulayon kasi pwede mong sabihin na masisigurado mo bang ligtas ako kahit nakapikit ang mga mata ko. Parang ganun po. Parang biglaan lang siya pumapasok sa isip ko. So, Parang technically, totoo yung sinasabi talaga ni Masikap, no? Na talagang para sa kanilang mga artist, spoken poetry artist, talagang kapag may pumasok sa isip nila, kaya-kaya agad na talagang gawan ng Oo nga eh. idea. Hindi, pero parang mas mabilis yun sa kanya eh. Kasi mas pag narinig niya lang eh. Narinig, yung during conversation, tama, halimbawa, Opo. during conversation sa jeep, makes sense. Tapos sinusulat niya na. Ano ba yun? Pagka nagsulat ka ba, halimbawa, narinig mo ngayon, kailan mo isusulat? Kagad? Or, Hindi po, ako or po parang or parang iniipon mo lang yung ideas Hindi, mo? gagawin ko then- po title. Pagka Title nakarinig ako muna. isip ako ng magandang title doon. Tapos kahit maiwan ko siya sa notes ko, alam ko na po yung story, yung flow ng magiging poet na yun. Okay. Parang ganun po siya. Kasi yun yung ganda ng mga Poem. tula niya. Suwasablay. Yung mga tula niya, yun yung napansin ko kasi, yung mga pinaperform niya sa Samba Mike, yung iba story. Talagang hindi lang yung kung ano yung nararamdaman. Meron iba talagang, alam mo yun, yung may punch pa nga yung iba, may punchline pa eh. Kaya Which is yun yung doon kami talaga napawow sa'yo yung bawat end may punch. oo, may kumbaga, sa tayo, ang performance sa comedy side tayo eh. Pero kuha niya kahit dun sa side natin eh, na tayo, na napapapost tayo eh. At tawag dito, kasi nung una kitang narinig last Monday, talaga napabilib mo ako na matindi dun sa poet mo eh. Tawag dito, marami na talagang sumusubaybay sa'yo. Katulad nito sa ating comment section, si ka-TH Lea Zulweta, sabi niya, galing talaga ni Jace. Ayan, no? Ayan, Thank you very much po. Ayan. At since nagbabatian naman tayo ng poet na kanina, shout out sa poet kong asawa, si Patring from Bataan. Sabi ni Matawaran Joe. Okay, Ayun. At si Rex Miliora na inspire sa'yo. gumawa ka agad ng poet. Gumawa agad ng poet. Pero hindi ko pwede basahin yung poet niya. Kasi yung tao ngayon, yung poet talaga yan, si Rex. Isang malaking poet kasi. Isang malaking poet yan. Ayan. And, ayan, sabi ni Ate KP, yung wife naman ng ating ka-TH Kin, Yes. regular ka na daw. Ay, di ba? Ay, Ganda na, no? Kita mo lang, daming request siya. Request sa'yo. Oo. Every Pakape month. ka naman. Actually, yan talaga yun. Talaga. Pero ang galing mo, Jace, promise. Galing. Salamat. Okay, pag-usapan naman na natin ngayon. So, I think everybody's ready na sa ating topic for Yes. this Friday afternoon dito sa ating The Talkang Show. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay Filipino most common misconceptions. Ayan. So, may idea kayo? May idea kayo sa topic na to? Kasi, nire-research ko kanina, parang kasi, may mga misconception tayo mga Pilipino within us Filipinos. Yes. And then may misconception din yung taga-ibang bansa towards sa atin, 'di ba? Yun yung ngayon kumbaga tatouch siguro tayo parehas. Mismo. And siguro rin tayo kasi sakto meron tayong Taga-balanse. hospitality management. Parang Jace, saan ang nyo? Puro sa hotel, tama ba? Tourism. Opo, tourism. Sakop talaga ng Sakop nyo. So bars, mga establishment na involved ang tourism. Yes po. Andun kayo, okay. O siguro, pwede tayo magtanong ng ganun. Ano ba yung mga regular misconception? Mismo. Sa mga hotel. Ka-TH Kin, para sa iba naman natin tagapakinig, ano ba sa madaling salita ang misconception? Ang misconception, ito ay conception. Nilagyan natin ng miss. So, ibig sabihin, Asawa ni Mr. Conception. Hindi. Ano yan? Yan yung, Maling akala. Maling akala. Yun. Maling paniniwala towards sa something pa. So, ayan, dahil napag-usapan na. Ayan nga pala, welcome natin nga pala si Nathan Biray. Welcome back, ka-TH Nathan Biray. Ayan. Si Alvin Quijado, present Sir po. Alvin. Ayan, Sir Alvin Quijado, present po. Good PM, TJ, Kin, and Trixie. Sino si TJ? TH, ba? TH, TH. Ayan, tsaka si Ate Fe, nanonood na si Ate Fe, tsaka Ayan, nakikinig sa atin. oo. At sa lahat ng taga-subaybay, ayan, baka meron kayong mga insights dyan sa ating comment section. Paki-comment yung mga most common misconception ng mga Pinoy Oo, para mga talakayin foreigner. natin. Oo, para Oo. babasahin namin dyan. So ako, simulan ko yung misconception na Yes.
simulan ko yung misconception na nabasa ko, na which is na-encounter ko na rin. Dahil banda ko. Bilang banda, bilang ito yung mga banda. usual misconception na naririnig mo. Kapag kabanda ka, automatic dapat lahat ng kanta alam mo. Talaga? Ganun ang misconception ng mga nanonood. Ng O mga kasi guests. minsan yung pag nag-request sila, no, kahit ang layo sa genre Mismo. mo, i-request nila eh. Tapos sasabihin pa sa ng guest, hindi, alam mo yan. Alam mo yan. Di ba? Huwag ka pala audition, sir. Pinilit. Hindi ko alam eh. Mukha ba ang YouTube sa mukha mo? Ayan, yan. May isa pa yung, kunyari, pag sinabing banda, automatic babaero. Ay! Misconception. Hindi ba? yan. Hindi ba? Maling akala. yan. Maling akala ba yun? Akala yan. Baka nagbubuhatan lang tayo ng bangko dito. Ayan. Pero pag banda, marami misconception sa pagbabanda. Pag banda, malakas kumita. Isa yan. Pero Pero may mga misconception din na pagka banda raw, hindi rin daw ganun kalaki. May ganun rin. Pero kasi depende kung anong banda kayo. mismo. Oo. Lalo na kung cover band ka. Oo. Hindi mo pwedeng sabihin ng banda, cover band ka lang. Mm-mm. Kasi may mga cover band talaga na malalakas kumita. Oo. Pero may cover band na talagang saktuhan lang. Oo. So, hindi mo pwedeng langin ng cover band. Hindi mo sila pwedeng lahatin. Lahatin. Hindi mo pwedeng lahatin. Pero most of the time, yung mga cover bands na nagpe-perform sa mga kanya-kanya mga bars, yan yung mga nasa middle na sahuran lang. So, yun. Hindi lahat ng banda is malakas kumita. Ikaw ba, ka-TH Tricks, nandiyan ka na rin lang sa pagbabanda? Dito ba? Marami ba yung gumagawa ng sarili nilang kanta? Kasi parang ang Olongapo known as cover bands eh. Pero meron ba sa Olongapo yung talagang medyo alam mo yun, parang nagto-thrive ba siya yung scene ng yung sariling compose, parang gano'n? We can say na meron talaga. Unfortunately, nahihiya sila ilabas. Or kung hindi sila nahihiya, wala silang sapat na equipment para ma-record yung kanta nila. ilabas. Just for example, ako, thank you, man. Thank you, Tech. Thank you, Kaloy. Ayan, sa mga nanonood ng ating live streaming, meron na po tayong logo ng Spotify and YouTube sa ating live stream. Ay, bilis ha. Kakasabi lang ni ka-TH Tricks yan. Ayan. Anyway, tawag dito, asan na ako? Kung yung mga nagko-compose dito sa Olongapo, Nagko-compose sa Olongapo, maraming may mga sulat. For example, ako na lang eh. May sulat ako pero wala akong equipment pang record. Pero try mo na ba i-play sa live crowd? Halimbawa sa gig nyo, yung mga regular gigs nyo, isingit mo lang yung isang katang. Hindi din, nahihiya ako. Nahiya ka? Honestly, sa kapal lang mukha ako, Oo. nahihiya pa rin talaga. Kaya nga, ako rin, nagulat ko yun eh. Si Tricks yung nahihiya! Ayun, talagang nahihiya ako ilabas yung kanta. Hindi, kasi may ano ako eh, may fear ako sa craft ko. Hindi, parang feeling ko normal rin yun eh. Pagka it's a craft na something na mahal mo, minsan, alam mo yun, Mismo. yung kapal ng mukha, doon nawawala eh. Parang nahihiya ka eh. Siguro dagdag na rin natin kaya ako nahihiya dito sa craft. Well, sa original song ko na kaya ka ayaw ilabas dahil nagko-cover ako ng mga effective na kanta. For example, yung mga mainstream na kanta. Then maglalabas ako bigla ng, alam mo yun, first time nila maririnig, tas compose ko pa. So, mas takot ako ma-judge dun sa sulat ko. Sa sulat mo? Oo, sa sulat ko. Kasi maraming mga so-called na mga critics sa original songs. Ito, ikaw ba ka-TH Jace? Ikaw ba may takot ka? Minsan kasi regular ka nakakapag-perform. Pero, ikaw ba minsan may takot ka ba ilabas yung halimbawa nasulat mo, feeling mo ganda naman ng pagkasulat ko eh, pero minsan ba natatakot ka ilabas yun? Siguro po may example yung nakaraang Monday, takot po talaga akong ilabas yung yung last piece ko na nilabas ng Nutrenor form. Kasi parang hindi siya papatok sa parang kasi may mga part kasi may mga poet or mga tula na sinusulat. Minsan hindi talaga siya catchy sa mga Doon ako natatakot yung kapag binitawan ko ba to, makakatch ba siya ng mga audience ko? Parang gano'n. Or kasi may mga poet talaga na kapag ito binitawan mo, ang makakatch lang talaga nun is yung talagang naiintindihan yung story nung yung parang gano'n po. Kaya more on ang inaano ko talaga poet is about sa love kasi more only marami talagang nakaka-catch Nakaka-relate. pagka patungkol sa love yung yung tula or
Well, actually, yung Magaling, ano? mundo natin kasi talaga pag sinabi love, automatic kahit sinong Opo, tao kayo. Kahit, oo. kahit barakong lalaki ka talaga. Oh, lumuluha yan. Nag-CR lang muna. Teka, CR. Pero luluha yan. Hindi, pero totoo yun, hindi ko alam bakit ganun talaga. Siguro iba rin yung touch ng love talaga sa emotion ng tao. Hindi kasi lahat naman nagmamahal eh. Oo, Tama. totoo. Kahit sabihin na natin, hindi ako mapagmahal na tao. Oh, yun, yung I boses hate na. love. Yun pa lang eh. Pagka ganun yung boses, I hate love. Yung ganun pa lang. Alam mo, positive yun. talaga. Mapagmahal Emotion. yun. Mapagmahal yun. No. May mga kilala akong tao na na for example na sinasabi nila, no, I don't want to be loved. Ayokong mahalin, ayokong Gusto nila- pinaparamdam mo sa aking mahal mo ako, ganun. Sila yung nagmamahal. Pero sila yung malulungkot na tao. Sa totoo lang, sila yung mga malulungkot na tao na bakit walang nagmamahal sa akin? Pero Sira ka pala eh. Sabi mo, wag kang mahalin. seryoso. Oh, ganun. May mga ganong klase tao talaga. Siguro ano din po yan, misconception din ng ibang Maling tao. akala Parang ng ganun ibang din. tao yan. Porke sinabi ng tao na wag niyo ako mahalin na hindi na dapat siya minamahal. Baka po kasi doon niya tinitest kung talagang tong tao ba na to, pag sinabi kong wag niya akong mahalin is mamahalin niya pa rin ako. Parang gano'n. Oo, miss. Parang ano naman yun? Hindi, may ganun siguro talaga. baka Ano? ganun po. Parang tinitesting eh. no? Tinitesting Actually, niya. ganun po ako minsan. Parang ganun kami dyan. Anyway, Kasi iba ganun, di ba? Yung, alis na ako, di umalis ka. Hindi, paalis na talaga ako. Alis na. Gusto ko Alis pala na nga. hindi, pero ako na-experience ko na yan. Yung ganyan, yung eksena na ganyan. Oo. Alis na ako. Hindi umalis ka. Hindi mo. Hindi, ngayon, aalis na talaga ako. Umalis ka nga. Okay. Bahala ka sa buhay mo. Lumuluha ka na eh. No? Sabihin mo, hindi mo sabihin mag-ingat. Anyway, shoutout nga pala sa nagbigay ng topic natin, si Pete Baguio, ka-TH Pete, na Ayun, no? miss ka na namin. Ayan. Oh, nakita ko to kanina, si Pete naglalakad. Sa Castilleos. Namimiss ka na yan si Pete. Miss ka na namin, Pete. Pakita ka naman na. Oo. Anyway, tapos tayo sa maling akala sa mga banda. Although malawak yun. Oo. Bago nga pala tayo magdako sa susunod na maling akala, ating i-check na nga pala ang ating weather report ngayong araw ng Biyernes. Ay, oras na ba para kay Eddie Weather? Oras na ni Eddie Weather, 1:30 na ng tanghali. So, Okay, sige. Eddie Weather, kamusta ang panahon natin yan? Lagay ng panahon. Okay na. Maraming salamat mga ka-TH. Ang ating ulat panahon ngayon ay umaaraw pero maulap. The weather nga po pala para sa ating ulat panahon. Back to you mga ka-TH. Grabe yung... Salamat, Eddie Weather. Masipag na sumisipag sa Eddie Weather. Oo. Maaraw-araw ka na. Araw-araw na. Araw na yung Eddie Weather ah. Nagdadagdag trabaho ka sa mga tech. Pero thank you sa Thank you, tech Eddie natin na Weather. nag-overtime ngayon. Ayan si Kaloyals na may ni-request ako sa kanya ngayon. Natutuwa talaga ako din sa Spotify and YouTube logo Oo. natin. Ayan. O di kasi para alam nila na mapapanood din nila tayo Yes. sa YouTube tsaka sa Spotify. Ayan, so nandito na tayo sa next topic natin. Sa topic natin na ka-TH Kin, tawag dito. Sa'yo naman, sa industry mo, sa pagbe-bake o sa pagtitinapay, misconception. ano ang mga maling akala sa inyo? Okay. Ito, marami ako. Hindi naman marami. Pero isang misconception. Ito, ka-TH Tricks siya, ka-TH Jace. Ito, malaking misconception. Kasi ito yung minsan naiinis ako noon yung ginawang pelikula ng Labig Soto, tsaka ni Richie DeHorsey. Yung May scene doon yung gumagawa sila ng pandikoko, tapos iniidit sa... kinikili. Oo, ang tagal ng joke yun. Sinasabi ko sa inyo, hindi totoo yun. Mga nakikinig, mga K5 listeners, both online and sa radyo, hindi po totoo yun. Kasi kung totoo man yun, di pitpit na pitpit yung mga pandikokong kinakain nyo. Hindi gagano ng hugis yan kung inipit sa kilikili yan. Mismo, Lahat yan, mismo. pinipigura ng kamay ang ginagamit. So, yun yung tsaka yung sinasabi nila yung isang misconception, yung pudding. Pudding daw. Yung pudding. pudding. Tama. Ano daw, yari daw sa yung inaamag. Yung mga ganun, Tira-tirang tinapay. actually, tira siya, pero hindi naman siya yung point na inaamag. Kasi, mga ka-TH, pagka yan, yung, halimbawa, tinitinda mo for today, the next day,
minsan kasi yung ibang mga bakery, hindi na nila ititinda yan eh. Kasi hindi naman siya dahil panis or hindi naman siya dahil inaamag. Pero kasi luma na, medyo matigas na. So yun yung ginagawa nating pudding. So safe na safe yan. Kumbaga hindi yan hindi, kasi sinasabi na ba, amag-amag na raw nung Isang linggo. sa linggo na. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ano lang yan. Siguro a day or two old na bread yung ginagawa nating pudding. Ito, maling akala to. Comment ng kapatid mo ka THK. Ano? Ay, Hindi lahat ng mainit na tinapay bago. Ayan, totoo. Totoo. Isa pa yan. Oh, hindi Nilaglag ka ng kapatid mo. hindi lahat ng mainit na tinapay bago totoo. Kasi iba iniinit lang eh. Common to sa yung mga Bakery. hot pandesal. Oh. Common sa hot pandesal yan. Malalaman mo na ito yung way para malaman mo yung hot pandesal mo is talagang bagong luto. Okay. Pagka yung pandesal na nabili mo, so mainit, antayin mo lumamig. Ooh. Pagka yan, lumamig malambot pa rin, ibig sabihin, unang salang yun. Okay. gets. Unang salang yun. Pero pagka yung pandesal uminit, mainit yung pandesal. Pagka lumamig matigas na, ibig sabihin ininit na lang yun. Okay, gets. Doon mo malalaman na kung ano yung unang salang, yung talagang freshly baked. Maraming salamat dyan sa idea na yan. Yung Dahil information. lagi akong natatimingan sa bareto ng matigas ng pandesal. Matigas sa pandesal. Well, hindi ako fan ng pandesal technically, pero pan kasi ako fan ako ng oo. pan. So, sa pandesal naman, minsan lang naman kapag, ewan ko bakit gano'n ang pandesal. Masarap, para sa akin, masarap kainin ng pandesal kapag malamig ang panahon. Oo. Taka mainit. Nas mainit na Mainit pandesal. na pandesal, oo. Tas reno, o kaya, ano bang partner niya sa pandesal? Kayo? Ikaw, Jace, ka-TH Jace. Akin po itlog. Itlog. Anong klaseng luto ng itlog sa'yo? Sunny side up. Sunny Sunny side up. side Gusto mo yung naglalawa yung Ay, oo. Ay, ulam? ayoko po ng ganun. Ay, may malasado. Meron Malasado. Ano yung The malasado? best. Gusto mo yung luto, yung well Luto done. talaga. Mm. Okay. Ikaw ka-THkin sa pandesal, anong... Iba sana pero masarap yung itlog. Kaya nga, gusto ko rin sana Gusto yun. ko rin eh. Gusto ko malasado yung pagkagat mo yung maagos yung Mismo maagos yung dilaw. kumakalat, di ba? Ang sarap. Oo. Pero ano sa'yo? Sa akin? Oo. Kahit simpleng keso lang. Keso. Kahit mantikilya nga eh. Dairy Ayun, cream. the best mantikilya. Oo. Akin ang ginagawa ko pagka pandesal, pagka magiinit ako ng pandesal ko, mas preferred ko yung sa kawali. Yung walang mantika. Mm. Oh, yung- yung dry. Siya lang sa kawali. Salang sa kawali. Oh, yun. mismo. Akin, iba yung, kahit yung pandesal na lang mismo. Iba eh, masarap eh. May Oh my toasty God. feels. Nanonood nga palang isa sa mga idol natin, Gio Ong. Gio Ong is watching. Oo, eh. Gio Ong, the vlogger, is watching. Hi, Gio! Ayan, magandang tanghali po sa Magandang inyo. tanghali. Nanonood siya ngayon, si Gio Ong. Sa akin naman ang pinaka-gustong-gusto ko, kinabahan ako bigla kasi nanonood si Gio Ong eh. Oh, huwag mo tignan! Kaya nga eh. Huwag mo tignan, tricks! Na-pressure ako bigla. Sir Gio, baka tumambling si ka-TH Tricks ngayong hapon. Kinabahan. Sa akin, ang gustong-gusto kong partner ng pandesal, weird, pero Sige. masarap eh. Sige, Giniling. Na, Yung lutong giniling. okay din. Yung may minudo, yung parang minudo. Parang pero- minudo. Oo. Oo. Sarap. Sarap. Gusto mo magpalit? Oo, di. Gusto mo palit. Di, huwag kitang topic yan ha. Ano yung mga gusto nyo ipalaman sa pandesal? Oo. Mga ganun, no? Di. Jason, Monday mag-guest ko ulit ah. Marie! May message ka na lang namin kung kailan ka babalik. Ay, sabi ni Kuya Carlo, ultimate partner ng pandesal ay sisig. Sisig. Hindi ko pa natatry ang sisig. Yan, Na-try masarap nga. din yan. Oo. Sisig kahit yung buns, burger buns, gawin mo parang burger. Sa burger na-try ko na yung Oo. sisig at Oo. sa shawarma. Sa burger. Shawarma, oo. Shawarma burger. Pero yung sisig, Sisig. sa pandesal hindi pa. Oo, pero masarap. Masarap. Tatry ko nga yan. Try mo. Yun, doon mo i-match yung itlog. Ayan. So, balik tayo sa topic natin nga. Malayo na tayo. Malayo na tayo. Nagugutom na tayo. Tawag dito, pag-usama natin yung maling akala. Ngayon, sa maling akala. So, Kati Hitchkin, bukod dun sa pandesal at sa tawag dito sa Pande Coco, ano pa ang mga maling akala sa bakery? na mabilis lang ito madalas ko ma-experience to yung akala nila
Yung pag in-order mo yung tinapay ngayon, mamaya pwede mo na kunin. Tagal. Kasi, hindi kasi, Ano ka doon? Off guard ako doon. Oo, hindi. Sa totoo lang, ito mga ka-TH kasi, minsan, akala nila parang pansit. Yung pansit ganun eh. Yung pansit ganun, pwede mo ordering ngayon, tapos ilang minuto lang andyan na yung pansit. Sa tinapay, ibang usapan yun. Kasi pagpapaalsa pa lang, ano na eh. Iba nga, parang 1-2 oras. Kasi ganun. Yung rest nung... Yung rest nung ano, yung rest nung dough. May rest pa, meron pa yung paalsa. Ang haba nun. Natutuwa ako sa inyo, nagkakaintindihan kayo pag sa usapang tinapay. Oh, hindi kasi ano eh. Isang ano lang kami. HRM ako eh. Isang... Gusto mo usapang hotel pa eh. Ayan. Pero ayun na, tawag dito na off guard ako dyan sa tinapay na yan kasi nga isa ako dyan sa akala ko madali. Oo. Ang tinapay. Yung pag nag-order, yun yung isa sa mga common na experience ko lalo sa line ng trabaho kasi ako yung nagdi-deliver eh. Usually makakatanggap ako ng order. Ordering ngayon tapos ina-expect nila parang mamaya okay na pwede na nilang kunin. Hindi ganoon. Matagal po ang proseso ng paggawa ng tinapay. Mismo. So minsan ginagawa na nagbibigay kami at least isang araw. So kung kailangan mo today, for example, yung bumili kami ni Kati H. Mac. oo, nung order ninyo, parang nangyari a day before bago ko naibigay yung mga orders. So ayun, ikaw Kati H. Jace naman. Ay sa'yo bilang estudyante, ito maraming sobrang daming misconception, especially sa course mo. Ayan, sa hospitality management. Ano ang mga usual misconception sa course mo? Siguro po muna, as a estudyante, minsan misconception ng actually lahat ng mga estudyante siguro makaka-relate. Yung alam niyo po yung kasi 150 lang yung baon mo sa maghapon. Tapos akala nila nakakapaggala ka pa talaga dun sa may 150 pesos na yun. Alam mo, Kati Ishkin. Mahina to. Nilalang mo yung 150. Nilalang mo yung 150 lang. Magkano kalayo makakabot mo sa 150 ng estudyante ka? Pero kasi po ngayon, talaga sabi ko nga, akala ko, noon din po parang pagka ganun yung baon, parang ay, ang swerte na ng batang to kasi 150 baon niya, 100. Pero ngayon po, pamasahe mo pa lang sa tricycle papunta ng school hanggang, minsan po jeep tapos tricycle. Sabi ko, hindi naaabot ng pang lunch mo yung 150 pesos mo na Parang ganun po. Hindi, sa bagay. Tumaas na mahal talaga na yung yung mahal na yung pamasahe. Oo. Pamasahe nagmahal. Sa totoo lang. Kasi dumadami na ulit sa Olongapo. Nga pala, gusto ko nga palang bigyan ng matinding shoutout si Kuya Jomsa, yung owner ng Spliff. Kasi nagtayo siya ng ng karinderya, 15 pesos karinderya. Talaga? Wow. 5 pesos rice, Saan 10 po pesos ulam. Yun panalo. 10 a.m. pa lang sold out na siya lagi. Talaga 15 pesos ba naman? Pero natutuwa ako sa idea na yun dahil tumutulong siya sa lahat. Wala siyang pinipiling tao. Lahat ng basta bumili ka sa kanya. 15 pesos ang 15 pesos lang. Sa bagay sa South, yung pastil, alam mo yun? Yung pastil, mismo. Yung parang chicken flakes Yes. tsaka rice. Opo. Ganun din lang ang presyo eh. Parang 10 piso, 15 pesos eh. Parang dito nga lang mahal eh. Parang 35 bata. May nakita ko dito. Kung naabutan mo lang yung dating spot dun sa may St. Joe. Kasi nung nag-aaral ako nung college ako sa Gordon College, dito pa sa ngayong Central ngayon, dati may kinakainan kami dito sa St. Joe. Yung naman siya, 35 pesos, 2 ulam, 2 kanin. Oo. Isang gulay, isang karne. Panalo ka na dun. Panalo. Kaso wala na nagsara na sila eh. Pero grabe yun. Ito yung St. Joe tapat nun dati. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Pero ang sarap nun. Kaya na shoutout ko nga pala si Kuya Joms. Dahil nakaka-proud na yung purpose ng pagtayo niya nun, hindi para mag-business, para tumulong. Oo. Laking help po yun sa mga estudyante. Mismo. Sana So, tumama siya sa loto, no? Mismo para mas marami pang matulungan. Mismo. Ayan, Jace, tawag dito sa 150 mo. Ayun, pamasahe mo. Ano yung costings mo? Di ba? Kasi minsan 150 or 120, ganun po yung baon ko eh. Pagka po, mula dun sa Barreto po kasi ako ito, tapos dito yung school ko. Minsan meron pa rin sa main na papuntang Caltex. Ayan, so kapag po, yung nagmamadali ka, kasi syempre di ka na maglalakad nun eh. 20 pesos siya sa tricycle, palabas po sa amin. Tapos sakaya ng jeep, 13 pesos estudyante, so 33. Tapos 11 pesos po, papunta ng school dito sa may yan po, malapit sa Caltex dito sa Santa Rita. Ayan po. So naka 44 pesos agad ako, tapos papauwi pa po yun, di 44, 40, 80. Wala na pong lunch ngayon na wala ka na mabibili ganong lunch ngayon na yung busog ka na talaga sa sa 50 pesos. Kasi 50 pesos po yung lunch. Tapos minsan kung hindi ka makakapagdala ng water mo, magkano po water ngayon? Dati may 10 pesos or 12, like ngayon 15 to 20 dati pesos nga
na rin po yung tubig. Dati yung may ice water. Ay, tapos ice tapos, tubig diba? lang ako ice dati. tubig eh. Oo. Refill nga po ng tubig ngayon, 5 piso na eh. Oo. Opo. Ganun na ka man. Mahal Hindi, eh, no? actually, naabutan ko dati sa school na high school naman ako, yung bibigyan ka ng plastic na ganyan lang kanipis. High school ako nito, 2 Supot pesos. ng ice candy. Oh, supot ng ice candy, 2 Opo. pesos. Na tubig. Tubig. Ang layo naman agot ng edad ko kasi yung 2 pesos na tubig, talagang talaga ice. Hindi, sa labas ng school, ganyan Okay, na. oo. Pero sa loob Sa loob ng ng school, school, opo. Ganun? Mahal talaga sa loob ng school. Mahal ano? Well, actually, ikaw, Kati Hkin, saan ka ba nag-college? Kulumban. Kulumban. Mahal sa Kulumban ang cafeteria. Oo. Di ba? Pero kasi Sa estado mo. hindi naman. Hindi. Hindi. Misconception din. Oy, misconception mo. Naglalakad ako nung college ako. Hindi, pero Naglalakad ayun. ako. Oo. Ayun, Naka-budget ako nun. Wow. Kasi pang gimmick yung... Ay, di. Pero yun, tama yung sinabi mo ka THJs na talagang nagmamahal na talaga yung mga pagkain ngayon. Kasi eto lumabas kami ni wife ko. Nag-lunch lang, nag-dinner kami. Somewhere, sabihin na natin Jollibee. Oo. 2 tao, 400 plus na. Oh, diba? Oo. Di ba? 2 tao lang yun na. Pero samantalang dati, ang 400 mo, buong pamilya Buong na yun. pamilya. Di ba dati? Pero ngayon, 2 tao kami, 400. Oo. Mahal na nga eh. Yun, tingin ko, isa sa misconception din ngayon dito rin yun sa Pilipinas na mura mabuhay dito sa Pilipinas. Actually, may kamahalan na din. Hindi na siya sobrang mura. Ganto siguro. Dahil kaya nasasabi nilang mura mamuhay sa Pilipinas dahil yung conversion ng pera nila Oo. mas malaki mataas. kasi. Mas mataas. Oo. Pero kasi, eto, narinig ko nun sa mga pinsan ko to, yung mga nasa ibang bansa, yung akala nila pagka lumabas sila dito, kasi may time na umuwi yung pinsan ko, nagpainom siya. Alam mo yung, eto lang yung ano tawag doon? Mura para sa kanya magpainom sa Pilipinas noon. Pero yung recent na nagpainom, mahal na. Kumbaga sa bahay-bahay na nga ang inuman hindi na sa labas eh. So technically, ka-TH Kin, nagre-reklamo ka sa pinainom ka ng pinsan mo. Hindi, siya hindi kumbaga parang yung presyo lang. Di kasi sa totoo lang, yung presyo ng alak ngayon, mahal na din eh. Mahal na rin. Kahit na ito na, sa balita na nga mas naapektuhan na yung tobacco industry ng Pilipinas. Mismo. Oo, kasi hindi na sobrang mura ng mga vape compared to yung sigarilyo. Cigarette na Ayan, speaking of misconception, akala nila, or maling akala to yung mga branded na alak. For example, kasi from an alcoholic myself na lang, bumibili na ako ng ng mga sabihin na natin mga Black Label, Jack Daniels. Akala ng iba, mahal. Pero kung kukumputin mo siyang mabuti ngayon, tsaka kung titingnan mo mabuti, mura na lang siya. Compare dati. Compare dati. Oo, mas mura na siya ngayon. Kaya ngayon nga, mas preferred ko nang bumibili ng mga branded na alak kaysa sa... Well, branded pa rin naman, considered as branded pa rin ng Alfonso eh. Di ba? Mga ganyan. Pero, ayun. Pero syempre, di natin pinopromote ang pag-iinom dito sa radyo. Napag-uusapan lang yung mga presyo. Pero ayun, misconception yun. Ng mga nagre-regalo ng mga ganong kasing alak, hindi na siyang mahal. Siguro dahil nasasabi kong hindi na siya mahal dahil possibly dahil tumaas na rin kasi din yung value ng pera natin. Hindi, tsaka na rin siya, very accessible na rin. Yes, exactly. Kumbaga sa mga convenience store nga, makakabili ka na eh. Mismo. Dati nun, pag imported na alak, imported talaga. Kumbaga, dala ng yung balikbayan. Ayun, speaking of balikbayan, meron akong mga kamag-anak na, or especially kaibigan ko na lang, kasi yun na talaga nakakwentuhan ko ng maayos regarding sa pagbiyahe o pagpunta na ibang bansa. Ang kwento niya sa akin, ito misconception ng mga Pinoy. Usual daw, noon pa man daw, misconception na siya. Pero napatunayan niya ngayon. Na lahat daw ng kamag-anak niya, magmula nang pumunta siya ng US, akala automatic big time siya. Oo. Parang misconception nga dito yun eh. Yung pagka naging OFW ka, automatic may pera ka na. Maraming pera. Oo. Ayan, so yun, sa lahat na nakikinig po, yan, isa sa mga misconceptions po yan. Feeling ko, yan, isa sa malaking misconception ng Pilipinas. ng Pilipinas. Towards sa kapwa niya Pilipino. Lalo na pagka yung nakalabas ng bansa, ang akala nila,
palibasa sa conversion nung ano, akala nila malaking kinikita. Pero kasi tandaan nyo mga ka-TH, yung kung dollars ang kinikita niya doon, dollars din yung ginagastos niya Mismo, doon. Yes. mismo. Oo. Kasi may mga ano, may mga kaklase ako na ganyan yung nag-abroad. Alam mo yung parang may maipadala ka. Minsan yung istorya na cup noodles ka lang. Alam mo yung ganun, yung talagang halos tipirin mo yung sarili mo. Meron ka lang may maipadala sa Mismo. Pilipinas. Kasi Oo. yun kumbaga, naikwento na sa mga kapitbahay mo, ito yung sinasahod ko doon. Naging standard na nila yung ano, no? Kala nila mataas yung sinasahod. Sinasahod Oo. doon. Oo, siguro, mataas. Pero kumbaga, ang ano doon, kailangan mo mabuhay doon sa bansa na yun. Siguro ba kaya ganyan na naging explanation nila dahil siguro yung mga naunang Pinoy na bumiyahe ng paibang bansa is nakapag-uwi ng malalaking pera. May ganun siguro. Siguro. Tsaka may factor din kasi yung ano, yung iba na umuwi. Alam mo yung May ano ka, ipon. may ipon. Tsaka ano, alam mo yung nag-spend talaga. Oo. Yung iba nagpasikat. So, ikaw na napasikatan, Oo. feeling mo, ay, May pera may pera to. doon. Ang daming pera siguro doon. Tapos pagdating mo doon, nasa bank house. Mismo. Alam mo yun talagang Oo. tinipid talaga yung sarili. So, yun, isa sa misconception. Isa sa siguro misconception natin yan. Yeah. Ang balik na rin naman natin sa mga foreigner naman, ang isa sa mga misconception ng mga foreigner, akala nila ang the first greeting, and every time that they're gonna greet a Filipino, they need to use the word mabuhay. Buhay. Mabuhay. Mabuhay. ayan. Mabuhay. Mahal kita. Ganun. Tsaka mahal ka. Yan ang mga usual. Pero hindi po. Sa mga foreign naman natin dyan, kahit hi, hello lang. Yes. Maririnig mo naman yung salitang mabuhay. Sa ano lang yun? Sa airlines lang yun Opo. usually. Oo. Di ba? Pag Pinoy babati mo kahit oys. Oy. Oys. Kaya nga, pasweet ka lips. Oy. Taas mo lang ang kilay mo. Ganyan lang. Yan lang. Taas mo yung kilay mo. Okay na yan. Pero ano, eto, maririnig mo rin ng salitang mabuhay sa mga taong gusto mang scam. Oo. Kapag kunyari gusto nila doblehin yung presyo ng binibenta nila, ay, mabuhay, sir! Naalala ko na naman tuloy yung joke mo. Yung beat mo. Yung how to be a Filipino, konyo Filipino. Okay. Oh, dali lang yun. Pare lang. Oo, Dahil yung pare. Anyway, ayan, isa sa mga misconception ng mga foreign yan. Ano pa, bukod doon sa ibang bansa, ganyan, sa dito sa Pinas. Dito sa Pilipinas na lang sobrang dami talaga misconception. Ito, Ka-THJ, tanong ko. Bilang ano na yun, hospitality, Yes, hospitality management. Ang isa sa misconception dyan is, nagiinom lang kayo sa... Ayun. Oo, kasi may bartending subject eh. Akala ng ibang course, nagiinom Apo. lang, inuman lang Yun ginagawa ang ano, doon. misconception po. Actually, sa hospitality management, hindi po talaga sakop ng hospitality management ang bar. Oo. Kasi ano po siya kumbaga nasa ano siya, sakop siya ng food and beverage. Pero ang hospitality po kasi more on ano yan kumbaga giving satisfaction to a guest, assisting talaga yan ng guest. Pero kapag ka mag-aaral ka talaga na, iba po talaga yung scope ng bartending, ng ano po, iba po okay. talaga yon. Di, noon kasama sa ano namin kasama sa course namin. Pero kasama rin po siya sa course namin ngayon. Pero hindi po talaga siya, kumbaga hindi natin masasabi na talaga, pag nag-hospitality management ka, is yun ang focus, talagang magiinom ka or mag-ano ka. Iba po yung pagkuha ng ano. Iba yun eh. Apo, iba po. Oo. Apo, But, iba-iba siya. yan, speaking of hotel or hospitality, ayan, isa sa mga misconception ng mga foreign naman yan na I don't know kung tama to, pero ang Pilipino o ang mga Pinoy ay hospitable people. Well, actually, kaya sila hospitable. Kasi trabaho. Kasi trabaho nila yun. Totoo. Di ba? Trabaho nila yun eh. Actually, kahit pumunta ka naman sa lugar nila sa mga hotel nila, ganun din naman, hospitable din naman ng mga staffs nila di ba? Kasi required yun sa trabaho. So, ayun. I don't know. Di siguro baka inaano nila yung service with a smile. Service with a smile. Oh, hindi lahat, hindi Tsaka, hindi ano ba lahat kasi ganun. siguro kaya siya nasabi? Kasi sabi rin naman talaga, hospitable ang mga Pilipino. Kasi alam niyo po yung yung kapag ka may bisita ka sa bahay mo. Yun yung common na yung ilalabas nila yung mamahalin yung kutsara, plato, mga baso. Oh, yung mga parang kutsara ganun. galing Jollibee, Pero Mark. pag kayo lang yung gagamit, hindi naman papagamit yun. Mismo, Parang, tama. Kutsara galing Chowking. Ano may pang-halo-halo?
Ay, sukutsara niyo dito. Alin tayo Speaking of, shoutout kay Kati H. Mac nga pala. Yan, yung maraming inuwing kuyertas ng kung ano-anong fast food. Sa pare ngayon, Mari, naka-tune in. Sabi, Late ulit. Nalik. si Masikap Esporlas nga pala, the luckiest guy in the world. Ayan. Sabi niya, good afternoon mga ka-TH. Perform na, Jace, ha? Inabangan ko ang performance mo, hihi. Tapos na siya mag-perform. Ayan. Late ka! Late ka na Late naman. ka! Late ka na naman. Ay, sabi ni Shasi o si Yasi, Yasi po. sana pati yung sahod nagmamahal. Oo nga, no? Well, as an employer, ikaw ka-TH Ayun. din. Ba't yung teater ka yan? Hindi kasama sa amin. Ano ang gauge dapat na titingnan para makapagtaas ka ng sahod? Ay, okay. Hindi, alam mo, hindi ko masasagot talaga ng 100%. 100% yan. Kasi, kung ang employer ang tatanungin mo, syempre, ang sasabihin niyan, yung pinakamababa na pwede niyang ibigay, yun yung ibibigay niya. Kasi, ang habol niyan kumita eh. Oo. Diba? Pero kasi meron naman talagang batas na nagsasad kung ano yung Dapat na sahod. Dapat na sahod. So technically, sumusunod ka lang sa batas. We try. Hindi! Hindi. I'm invoking my right to self-incrimination, Your Honor. Hindi, ano yan, depende kasi sa trabaho. So, okay, ang trabaho kasi sa amin, hindi siya within the 8 hours na work. lumalampas. Ang ano naman dun kasi, pag may downtime, allowed silang, alam mo yun, umupo, matulog, yun, gano'n. So may alam mga mo- freebies din kami, sagot namin yung pagkain, sagot namin yung transpo. Ang sarap ng ganyang klaseng tawag dito. Kasi sa amin sa pagbabanda, hindi kami nakadepend sa batas. Oo. Iba ang Iba rate sa inyo, iba ang rate nyo. ng kasi ang considered as artist fee kami. So May walang ganun ba? artist fee kung tawagin. Oo. Di ba misconception din? Yan, I don't know siguro kasi nga yun ang ginagamit na termino sa amin eh. Yung mga Artist fee. Artist fee o talent fee kung tawagin. Okay. Oo. So hindi kami technically, hindi kami sahod talaga. Oo. Talagang talent fee ang consider sa amin. Magkano yung average na artist fee ng bandang Gapo ngayon? 1,000 1,000 a night. a night. Dapat. Dapat. Oo. Magkano yung binibigay? Ano, sabi mo, self-incrimination. Magkano ang binibigay? Average. Hindi natin sasabihin kung sinong establishment. I invoke my hindi ko pwede sabihin. Hindi sabihin. Mamaya, makancel ako ng musikerong Gapo. Hindi, sige. Doon lang tayo sa napagkasundoan. So, 1,000. 1,000. Dapat ang minimum. Dapat ang minimum pa. Per each member of the band. Per head. Per head. Oo, per head dapat. Okay. So, yun. Kahit anong level, ba't di ka komportable, Trix? Na bigla kasi to mainit na topic to sa mga mainit banda. ba? Oo. Yun. Kaya bigla ako parang napaisip ako bigla bakit ko inopen yung topic. kasi naalala ko yung pinsan ko kasi banda din eh. Si Kuya Dudes. Naalala ko nung time nila, parang nung nag-start siya, parang 500 a night pa daw. Dati. Oo. Tapos, parang, parang kinokontas na yata kasi matagal na raw yung 500 na night. Oo, kasi ang kwento dyan, ayan, isa sa misconception to sa banda. Yun nga, kanina nabanggit namin ng pagkabanda or artist ka is malaki ang kinikita mo. Ito, misconception to. Actually, kwento to ng mga matatandang banda na, o mga veteranong banda na sa akin na 80s pa daw yung sahod na 500. 500. 80s pa daw yun. So, ano na ngayon, 2024 na, may tumatanggap pa rin daw ng 500. Okay. So, yun yung kaya merong organization na musikerong Gapo. Para protektahan kayo na. Para protektahan yung mga artist na nagpe-perform. Kasi, actually, being an artist na, sa trabaho na yun, bilang ginagawa mo na siya as trabaho o as a living, yung pagbabanda, syempre, kailangan ma-consider din ng mga employer na hindi rin biro yung trabaho ng banda. Mag-gitara nga lang, honestly, mahirap na eh. Oo. Hindi diba? biro yung Hindi biro mag-gitara, hindi biro mag-drums. Hindi biro mag-entertain ng mga tao. Exactly, yun mismo. Yun ang doon. Mahirap siyang Yun ang binabayaran. trabaho. Yun ang binabayaran, yung talent at entertainment.
Pero kasi may ka-TH Tricks, may mga bago kasing banda eh. Alam mo yun, alam mo yung mga sumasideline. Ayan, yan yung ano eh, critical topic yan eh, yung pagsabago. Oo, kasi versus, 'di ba? Parang halimbawa, kung ako sideline ko lang 'to, tatanggapin ko yung 500. Oo. Kasi kumbaga, sideline mo 500, di ka pa ba masaya nun? Mismo. Mo ba? Tapos ginagawa mo yung bagay na gusto mo. Ano yan eh, sobrang critical ng topic na yan dun sa mga bago. Kasi nga, may mga bago na, my God. Oo, yun nga eh. Pero kasi, para sa mga talagang trabaho na nila, masakit Oo, yun. Masakit yun. Oo. Oo, kasi Yan, kumbaga, mas maganda oo. sa'yo na lang manggaling. Sinasagop ko lang yung sarili ko. Mahuhulog ako sa kanal. Makakanin ba? Oh, pero sa mga talagang ginagawa yun for a living, medyo syempre yung expenses ng pagiging banda. Oh. Parang kahit mga event host, parang ganyan din. May mga Ayan, problem may din sila. sa mga event host. Actually, sa lahat naman. Sa Oo, lahat ng tingin ko. industry. For example, sa sabihin na natin sa ginagawa mo sa stand-up Oo. comedy, may nauna ka at may kasabay kang bago. Ngayon, na bago. So, tapos nag-perform kayo ng live na paid event. Mm-mm. Dapat, mas mataas ang royalty mo Compared sa kanya. compared sa kanya. Kasi nga, veterano ka na, matagal mo na siyang ginagawa, mas respected na yung craft mo. Sa kanya na naman, respected yung craft niya, pero syempre, ikaw, tinrabaho mo talaga yung taon na to eh. Bago mo naabot yung level ng presyo ng sahod mo ngayon eh. So, sa inyo naman, sa hospitality management, kung sa hotel ka nag-work, dapat tinrabaho mo yung promotion mo eh, Yes. di ba? So, dapat yung sahod mo, doon din dapat sa promotion mo. Hindi ka dapat yung sa mga bagong, Apo. di ba, na attendees lang, dapat kasahod mo, supervisor, di ba? Parang ito. ganun. Ka-THJs, nag-OJT ka na ba? Yes po, nag-OJT. May Opo. sweldo? Wala. Wala po. Actually, Wala, no? Wala. Oo. Kanin. Ako Wala rin. Wala. Kanin, wala. Nung nag-OJT ako, yun lang yung pasahod sa akin eh. Only rice. Oh my God, teka lang. 1:59 na pa. Nabitin ako sa oras. Hindi ko na malayan yung oras. First time natin nag-enjoy kami sa AJ's. Promise. Nag-enjoy kami sa AJ's. Oh, paano? Mga promotions pala. Promotions. Oh, Mabilis okay. ang promotion. Mabilis ang promotion na lang, no? Okay. Hindi ko na malayan sorry. yung oras. So, sa Zamba Mike, every Monday na sa Acapella Cafe kami, 8 p.m. 9 p.m. yung show. So, kung gusto nyo mapanood si Jace Yes. ng live, please punta kayo doon, manood kayo, and bring your friends. And also, Merceditas Bake Shop, nasa number 23, 22nd Street, West Bakbak. Kami for freshly baked breads and yung mga all your baking needs, meron kami dyan. At syempre, kung gusto nyo mapanood tong episode na to, yung mga episode namin Yes. ng sa on your own time and Yes. and place, nasa YouTube kami and Spotify. Sa YouTube, it's Comic 50. Pahanap yung page namin doon. And then sa Spotify is Comic 50 Radio. Yes. And ayan, nakikita nyo naman po yung mga thumbnail ng mga logo o mga logo ng mga apps na kung saan nyo po kami pwede marinig kapag nabitin po kayo. Since Saturday na and Sunday na is bukas and sa susunod na araw na siya. So, ang balik na po namin is Monday. Kasi, by the way, Happy First Friday, Kati! First Friday ba? First Friday. First Friday ng The Talk Kang Show! Oh, first Friday yata namin to. Ayan, so totoo na po na Monday to Friday na po kami. So, promotion nga pala, sa The Comedy Crew po, ang The Comedy Crew ay nagpa-perform po ngayon sa Australia. So, please follow yung, manood po kayo sa mga friends si Kati natin. H. Mac, Nandun si ngayon. Kati H. Mac kasi. Yes. So, promote ko na rin yung kay Kati H. Mac, Find the Others Clothing and Tapa Lord. Sa akin naman po, paki-follow naman po yung page ng Zamba Mike and Comic 50 and at the same time yung page po ng banda ko, Sketchy Paradise. Kung gusto niyo po sila mapanood, every Monday nasa Bruce Body po sila, every Wednesday and Thursday nasa Sky Bar Subic Bay, every Friday sa The Mango Park, every Saturday sa Booze Bar and Cliché Acoustics, every Sunday sa Subic Bay Sexy Legs Chicken. And lastly, first Friday nag-OT pa, sabi ni Rex Milio. And the THJs. So, ayan, baka yung may papromotion. pahabol ka. I want, lang din po, gusto ko lang din pong mag-promote. If ever po na may gustong magpatatak ng t-shirt printing po, available po yun. You can follow me po or message me on Facebook, John Del Yegi Pineda po. T-shirt printing, JMP Advertising Service po. Kahit anong t-shirt printing po yan, pwede matanggap po kami. Ayan po, so, ano pa ba?
Ayun lang po. Ay, every Monday po sa Samba Mike, sa acapella po, every Monday po. Yes. Yun. Kita-kita po tayo sa... Ayan, maraming Maraming salamat salamat. sa inyong lahat. The Talk Gang Show. It's been a day. This is the first Friday na at sobrang nag-enjoy kami sa topic. Thank you so much, Pete Baguio. Talaga nag-enjoy kami. Hindi na Usapang sahod eh! Kaya nga, usapang sahod. Kaya may ano eh. Maraming salamat sa inyong lahat. And sa ngalan ng aming butihing at mapagbigay na CEO, sa ngalan ng aming butihin at mapagbigay na CEO, Doc Ravel Uy, sa aming Network Operations Manager, Sir Earl Jan Castaño, at aming Station Manager, Ma'am Eileen Cuevas Sanchez. Ako ang inyong lingkod, ka-K5 ka-TH Trixie, K5 ka TH Ken. K5 ka THJs. para sa kampiyon ng balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Olongapo, K5 News News FM. It's been a day, it's been a week. Maraming salamat sa inyo, Bye-bye. The Talk Ang Show. K5, maraming salamat. See you next week!